guys, Dr. J, cardiologist and internist, and Q&A tayo. So, sasagutin ni Dr. J yung mga questions ninyo, yung mga comments ninyo doon sa video natin na fish oil. So, madami tayong comments doon and iisa-isahin natin. May mga tanong doon kung safe ba ang fish oil kapag mataas ang kolesterol, pwede ba siya sa may fatty liver, pwede ba siya sa makakalimutin, pwede siya sa mga may maintenance na gamot. So, lahat yan sasagutin ni Dr. J sa video na ito. Sa video natin na fish oil, marami tayong comments, more than 200 comments. And nagkaroon na siya ng mga 38,000 views. So, paki-share yung ating video kasi madaming natuwa. Marami ang nag-thank you. So, thank you rin po at kayo ay nanood at I hope nakatulong sa inyo yung video natin ng fish oil. Particularly, pag sinabing fish oil, yung hinahanap natin dyan ay yung EPA plus DHA. So, dapat ito yung hanapin nyo, not just the ordinary fish oil. Karamihan sa fish oil, 30% lang ang EPA plus DHA. So, masyadong diluted. Kumbaga sa timplan ninyo ng kape, matabang. Para sabihin natin maganda yung fish oil ninyo, dapat umaabot siya ng 60% pataas na may EPA plus DHA. So, tama yung timpla. Hindi matabang. Diba? So, yun yung hahanapin natin. So, sasagutin na natin yung mga questions dito. Sabi ni Miraflor, Taife, diabetic daw siya. Doc, diabetic ako, type 2. Pwede bang mag-take ng omega-3 fish oil from Canada? Okay po ba ito? Salamat. So, Miraflor, yung fish oil is okay for patients with diabetes. Kahit may maintenance care na gamot sa diabetes, pwede din kayo mag-take ng fish oil. So, hindi po siya kontra. And, nakakatulong pa rin siya. Kasi meron siyang anti-inflammatory effect. So, it can help yung labanan yung insulin resistance. Okay? Meron dito Danish fish sa Saudi. Sobrang daming fish oil dito sa Saudi. Wow, very good dyan. Lester, maganda yan. At may mga source kayo ng fish oil sa Saudi. Sabi ni Granny Doray, Doc, thank you very much. Yung mga sinasabi nyo, nararanasan ko sa sakit. Thank you for watching. Si Lydia naman, yan Doc ang iniinom ko. Salamat sa kaalaman. God bless. So God bless din po. Sabi ni Virgie Lariaga, thank you, Doc, sa paliwanag. Welcome, Virgie. At si Saturnina Mineses, thank you for sharing. Paki-share din po sa mga friends ninyo para mas madami tayong matulungan. Sabi ni Noel, thank you. Sabi rin ni Rose. Sabi din ni Crispina, 80 years old na raw siya. Umiinom siya ng fish oil sa gabi. Yes. Wala namang pinipiling edad ang fish oil. May mga study siya na binibigay siya sa mga seniors talaga. And even 70 years old and above para sa memory. So, go lang tayo dyan. Go tayo dyan. Crispina. Si Clarigel. Pwede ba mag-take ang age 22 years old? Wala po tayong age limit pagdating sa fish oil. So, pwede po mag-take ang 22 years old. Kung ang gusto ninyo is more of memory, more of supplements para sa cholesterol po, pwede po. Kay Teresa De Leon, hello Doc. How if may cholesterol at nag-take ng maintenance, pwede bang mag-take ng omega fish oil? Salamat po sa inyong tugon. Yes po, kung kayo ay may maintenance na gamot sa cholesterol, pwede pa rin kayong mag-take ng fish oil. Hindi po siya contraindicated. Makakatulong nga sila. Nagsa-synergistic effect. So, yung tulong na iniinom mo sa cholesterol plus yung fish oil, nagko-contribute sila para ibaba yung cholesterol levels mo.
Pwede ba uminom ng fish oil sa maaga at sa gabi? Sabi ni Belensky. Yes. It's a good idea yung mo Belensky. Kung yung iba kasi isang inuman lang, 2 capsule sa umaga. So nararamdaman na nila yung aftertaste, no? Pagdighay nila parang may malansa. And pwede kasing sa sikmura kasi may oil siya eh. So definitely mas better option na umaga isang capsule, gabi isang capsule. Magaling ka dyan. Salamat Doc, sabi ni Diana Vega. Si Ofi naman, fish oil, iniinom ko, sponsor from New York. Aba, sana all. Lemon flavor. Ang ginagawa ng ibang fish oil preparation para walang aftertaste, may flavor. So, kay Ofi, lemon flavor. At galing New York, sana all. May libreng fish oil, di ba? Pwede ba isabay sa pag-take ng magnesium? Sabi ni Aima. Yes, wala po silang interaksyon. Ang magnesium ay mineral, iba naman ang fish oil. So, wala po silang interaction, pwede silang i-take kahit sabay. Sabi ni Nelly Yang, sabi niya, nagkukos ba ito ng prostate cancer, yung omega-3? Di daw advisable to take sa mga lalaki, sa mga male, sabi ni Nelly Yang. May old study po na sinabi na baka daw predisposed to prostate cancer. And then, may newer study na kinontra naman yon. And then, 2023 guidelines, wala pong sinasabi na nakaka-related siya sa prostate cancer. So, ito po ay walang katotohanan. Safe na pa rin po mag-take ng fish oil. Hindi po related ang prostate cancer sa pag-take ng fish oil or high levels ng omega-3. Sabi ni Liza, pwede bang sa gabi i-take ang fish oil after meal? 2 capsules. Kamo Doc, in just 1 intake po ba? Thank you. Pwede sa gabi, usually taken with meals para hindi mo maano yung side effects niya na aftertaste. At the same time, since may oil content siya, pwede siyang mag-cause ng konting reflux lang naman. Kasi it relaxes the lower esophageal sphincter. And pwede mag-reflux po yung acid. So, pwede sa gabi, pero obserbahan ninyo kung magkakaroon ka ng parang some kind of burning sensation. Okay? Magandang araw po, sabi ni Teng. Pwede po ba sa lalaki ang Omega Gold 1,000 mg? Teng Javier. Yes, pwede po. Pwede sa male, pwede sa female. Wala pong pinipiling kasarian ang Omega Fish Oil na 1,000 mg. Si Aji, good day Doc. Paano kung may prostate? Sabi bawal daw mag-take ng fish oil. Hindi naman po siya bawal. Naglabas na po nung 2023 pa na yung mga older studies walang basihan at question nga po yung mga ginawang correlation. So hindi po siya correlated sa mga may prostate problem. In fact, nakakatulong nga siya dahil may anti-inflammatory effect. So mas makakatulong siya kung lumalaki yung prostate. What is the ideal dosage of fish oil? 74 years old with hypertension. Sa mga may hypertension, ang recommended po natin ay 1,000 mg. So, isang capsule po yan kung 1,000 mg yung total ng EPA plus DHA. But you can go as high as 2,000 mg, 2 capsules. Nagpapababa po siya ng BP ng mga hanggang 2 to 5 millimeters mercury. Kung 135 ka, magiging 130. Napanood ko po ang paliwanag nyo, sabi ni Jo Marie, sa fish oil. Gumagamit po kami mag-asawa ng fish oil. Pareho kaming mag-asawa na may hypertension. Kaya malaking tulong po sa amin ang paliwanag mo and more power. Thank you, Jo Marie, sa inyong comment. More power din sa inyong mag-asawa at naway ang hypertension nyo ay makontrol. Sabi ni Danilo, I'm 61, stage 1 hypertension. Meron siyang ininom na candesartan.
Citicoline plus fish oil to prevent dementia. Very good, Danilo. Liza naman. I'm Liza Parinas. 64 going 65. So, senior citizen na si Liza. This coming July, fish oil daw ang tinitake niya. EPA plus DHA 360 plus 240. Vitamin E, 2,000 IU. 20 IU, 2,000 milligrams per capsule. Yan po ang tinitake ko everyday. Continue mo yan, Liza. Si Lilibet. Doc, yung fish oil na iniinom ko ay 2,000 mg. Okay po ba yan? Omega-3 Deep Sea Fish Oil. Natural Marine Lipid Concentrate. EPA plus DHA 2,000. Mataas po ba ang yan? Okay lang po ba yan? Okay po ang 2,000 mg for hypertension. In fact, pwede rin siya makatulong sa memory at sa rayuma. Ang 2,000. Wala naman pong overdose ang EPA plus DHA. Observe lang po kung medyo sinisikmura kayo o yung aftertaste. Ito, sabi ni Marilu, Doc, pwede mo ba akong uminom ng fish oil? May maintenance ako sa blood pressure, cholesterol at uric acid, may mild fatty liver, syndrome advance, commercial pa, vitamins, may ininom din po akong vitamin E, hindi ko nasasabihin yung brand. Pwede rin po ba akong uminom ng vitamin D with calcium? Salamat po sa pagsagot, Doc. So, marami siyang iniinom, no? Marami iniinom si Marilu. Lahat naman yan ay vitamins at supplements. Wala naman masyadong overdose. At ang fish oil ay fat soluble, so wala naman masyadong interaction. Pwede naman po. Ang issue na lang siguro today is yung spacing ng pag-inom. Maybe you can i-midday nyo yung iba, hindi sabay-sabay sa umaga. Okay? Si Helen Galindo, 67 na po ako, Doc, hypertension at malilimutin. Anong payo nyo from Camiguin Island? Okay, kamusta po kayo dyan sa Camiguin Island? Hindi pa ako nakakapunta dyan, but I heard na maganda yung island at yung resort type talaga, yung mga resort feel sa Camiguin Island. Maraming fish dyan, so marami kayong omega-3 dyan na source, natural source, di ba? Yung mga tuna, so natural source, so mas maganda kung natural source. However, hindi ka naman makakain ng 1,000 mg daily, so maganda pa rin po na mag-take kayo ng 500 mg na EPA plus DHA plus yung fish ninyong kinakain na 3 to 4 times a week. Si Shirley Kamat, ako po mataas ang cholesterol at hypertension. Maganda pala yan. Thank you. 64 years old na po ako. Thank you sa info. May arthritis at 75 years old na si Medianot. Okay, common yan. Arthritis sa 75 years old and high dose, meaning 2,000 to 3,000 milligrams of fish oil can help bawasan yung pain at pamamaga ng arthritis. Subukan. Pwede ba ang 1,000? Sabi ni Florencia, 1,000 milligram for once a day dahil nagbigay sa akin galing Canada. Pwede po. Subukan ninyo and sana all may libreng fish oil. Ako laging mataas ang cholesterol at saka triglycerides. Bad at good cholesterol ko. Pwede po ba uminom niyan? 65 na po ako. Nakakatulong po ang fish oil sa pag-lower ng triglycerides. So, kung umiinom ka ng gamot sa cholesterol, dadagdagan mo ng fish oil, may exercise ka pa, definitely bababa ang triglycerides level mo. Thank you, Doc, and God bless. Galing kay Elsa. Thank you din. And please share yung video natin. Erlinda Abalos, thank you din. Tsaka kay Virgie. Pwede po ba kahit may high blood? Yes, maganda po ang fish oil sa hypertension. It can lower BP. Kay Laika, kaya pala di masyadong sumasakit ang joints ko. Meron daw siyang RA. Yes, may pag-aaral po ang fish oil sa RA. Tama ka dyan, Laika. Pag may RA ka at nagtitake ka ng fish oil, it lowers the inflammatory markers. It can lower yung pagsumpong ng RA mo. Meron talaga siya. So, sakto. May reflux po ba yan? Pwede ba sa akin? Sabi ni Crispina, yes. May konting reflux. Konti lang po.
negligible. Hindi siya ganun kataas kasi nga yung oil niya, it can relax yung junction ng esophagus at stomach. Pag nag-relax, pwede yung acid umakyat. So, pero negligible po siya, hindi siya masyadong malaking issue sa mga fish oils. Pwede po, subukan po ninyo. Sabi ni Swaggy, my son had skin bump, skin lesion due to eczema, 9 years old. Can he take fish oil? Yung eczema po, in fact, the fish oil with its anti-inflammatory can help sa mga may allergies. So, ibang klase po yung fish oil. Yung fish oil na yan, hindi siya katulad sa mga malalansang isda na bawal kapag may allergy. So, nakakatulong pa nga. Subukan, pero try to consult with your doctor, also with your dermatologist. Thank you sa pag-share, sabi ni Florencia. Ako po senior, makakalimutin. O, pwede sa iyo yan, Florencia Santos. Pwede po ba yung Alaskan EPA plus DHA Omega 3? High blood daw siya. Si Vicky, yes. Pwede po yan. Very informative, sabi ni Agnes. Salamat, Agnes. And thank you sa info. I'm taking Omega for a while and it helps me. Si Dita Dimaapi. Ilang months umiinom ng fish oil? Sabi ni Rosalie Garcia. Wala pong exact kung ilang months. You can take it for 6 months. And there are studies na until 6 years nga pwedeng mag-take. So, it's a case-to-case basis. Depende rin po sa pag-advise ng inyong doktor. Pwede ba isabayan sa maintenance na gamot? 64 years old na po ako. Yes, Bless Mendoza. Pwede po siyang isabay. Doktor, ilang fish oil dapat i-take araw-araw? Sabi ni Joval Balagat. Depende sa recommendation. Pag high blood, pwede ng 1,000. So, isang piraso po. Pag rayuma, pwedeng 2 capsules hanggang 3 capsules. Si Felilia, ako po, 70 years old and I'm taking fish oil. Naliwanagan ako. Yes, thank you. And please share. Watching from Canada, si Gregoria Makatangay. Kamusta po kayo sa Canada? Malamig po dyan ngayon. Good PM, Doc. I'm 52 years old. May cholesterol na nasa 8.4. Mataas yun, no? Mataas. 2.5 lang yung gusto natin. Binigyan siya ng 80 mg ng Ator. Kaso nahihilo ako. Ginawa ko siyang 40 at Rosso ang pinalit ko. Medyo nawala ang hilo niya. Nasa bloodline daw ng family nila ang high cholesterol. Kaya okay lang bang 40 ang iniinom niya? Yes. Usually, Arlene Kinanola, ang gamot sa high cholesterol, bad LDL, ay statins. And usually, nire-repeat po natin ang cholesterol level after 6 weeks, 6 to 8 weeks. So, it's better to check po after 1.5 to 2 months yung cholesterol levels ninyo para ma-adjust po yung gamot ninyo. And pwede pong mag-take ng EPA plus DHA as an added supplement. Watching from UK, si Rose Marquez. Si Rosie, kamusta kayo sa UK? Hindi pa ako nakapunta ng UK and I hope sana makapunta tayo ng UK soon. At sana may convention tayong mapuntahan dyan o kaya pasyal. Marami tayong mga nurses na nasa UK na ngayon. Mga naging nurses natin sa mga hospitals and they're doing great sa UK. Pati yung aking cardio ecotech, si Ethel nasa UK. Kamusta ka Ethel? I hope you're watching. Ako po may fatty liver din. Yes, nakakatulong siya. Divina Espina, nakakatulong po ang fish oil, ang EPA plus DHA sa fatty liver disease. High blood, pwedeng uminom? Yes po, pwede pong uminom. Malilimutin? Pwede rin. Si Amelia. Si Michelle Enriquez, recommended po ba? And it helps a lot. I recommend fish oil and helps a lot. Yes, correct ka dyan, Michelle Enriquez. Si Esther, madami pong benefits ang fish oil. Ask ko lang po kapag mataas ang cholesterol, pwede din po ba uminom ng fish oil? Yes. Ang misconception kasi nila pag fish oil, bawal sa may mataas na cholesterol kasi oil. No? Oil-based siya na omega 3
Pero this is a good cholesterol. So, okay po siya. And dumaan siya ng treatment. So, maganda po siya. Hindi siya yung bad na oil. What time po iniinom mong fish oil? After your breakfast or after your dinner, pwede naman po. Ilang milligrams? Balik po sa video natin, nandun yung milligrams. Pwedeng 500, pwedeng 1,000, pwedeng 3,000. Depende. Kung supplement, pwede na ang 500 milligrams. Kung gusto mo sa hypertension, 1,000 hanggang 2,000. Pag rayuma, mga 3,000 milligrams. Good evening. First time ko pong makapanood. Yes, panoorin mo lahat. Christina Yanilio. Pag umiinom ng blood thinner, ito magandang question yung Juliet Cabalyong. Good evening. Pwede po bang fish oil sa nagtitake ng blood thinner? Ang fish oil po ay may interaction po siya sa mga blood thinners. So particularly yung mga warfarin, umiinom ka ng mga DOACs, yung neuro anticoagulants, oral anticoagulants like apixaban, rivaroxaban. So, may interaction po siya, pati mga aspirin, clopidogrel. Ini-enhance niya yung action ng mga blood thinner. Pwede naman po. Pero, check with your doctor and hindi naman ganun kataas yung interaction. Kaso, tumatapang po yung blood thinner kapag may fish oil. So, it's better check po kung nagpapasa kayo. Better check with your doctor. Pero, generally, safe naman po. Meron lang precaution. Pwede sa CKD, yes. Pwede po sa CKD. May mga data po niyan na pwede siya sa CKD, Chronic Kidney Disease. Salamat, Doc, sabi ni Rosita. Cecil, sa Cecilia, high blood, fish oil, 70 years old at diabetic, sabi niya. Thank you, Doc, sabi ni Rena Casipe. Marami daw natutunan. Thank you, sabi ni Teresita. Maraming salamat po for watching. Pag may GERD daw, pwede po ba ito? Obserbahan po. Pwede kasi mag-konti. May konting reflux po. Ano po yung high grade? Ito. Pag sinabi po natin high grade, ito po yung mataas yung EPA plus DHA niya sa ratio ng fish oil. Pag more than 30%, mga umaabot ng 60 to 70%, high grade po yan. Okay? Paano po yung nainom na maintenance? So, kailang i-take ang omega-3? Yes. Pwede po, kung meron kayong maintenance sa sugar, sa hypertension, pwede pong mag-take ng fish oil. Malilimutin na raw si Melchora. Makalimutin, high blood at marami akong nararamdaman. Mag-iisang linggong nagtitake ako ng fish oil dahil binilhan ako ng anak kong nasa ibang bansa. Ano bang effect nito? Kasi may arthritis din ako. Eh, malalaman mo yan, Mami Melchora. I-take mo lang yung fish oil and pasalamat tayo sa iyong anak na nasa ibang bansa dahil nagbigay sa iyo ng fish oil. Paano pag may prostate? Nasagot na po natin kanina yan, no? Pag may maintenance, nasagot na rin natin. Pudpud na raw yung cartilage niya sa knees. Madadala pa ba ng gamot? Depende po. May level po ang osteoarthritis sa tuhod. So, depende kung ito'y kaya ng tinatawag nating medication, physical therapy, or surgical. Watching from Bahrain, sabi ni Vilma, Austria. Malilimutin na ako, Dok. So, andyan yung ating father-in-law at mother-in-law, si Tatay Bayani at si Mami Maring, Nanay Maring, nasa Bahrain, at si John ang aking si John ang brother-in-law ko, nasa Bahrain po sila. Mami Vilma, Austria. Watching from Japan, si Carol Fuji. Malamig pa rin sa Japan, no? So, maganda rin yung fish oil. Isa ang Japan sa mas madami nagtitake ng fish oil. Salamat po, sabi ni Joanne. So, marami rito ang mga nagtatanong doon sa memory. Meron pong study yan, no? Thank you, sabi ni Ladnag 5572. Thank you din. Nakaubos na ako ng big bottle. Maganda talaga, Doc, sabi ni Edith Lamilio. Kay Marilu naman,
isang peraso po yung laman niya, pero serum. Pwede po bang i-apply sa face? Hindi siya pwede sa face. For oral intake talaga siya. Bawal po siya sa face. Baka mag-block yung pores ninyo. Yung mga pores ninyo, hindi po siya maganda. Pwede mag-cause na eczema. Marilu Daraog. Thank you sa info, sabi ni Amalia Regalado. Dok, pwede bang prostate surgery? So, yes, pwede naman po. Sabi ng uminom ng magnesium pag uminom ng fish oil. So, pwede naman. Sabi ni Rafina Yamamoto. Watching from Japan. Thank you always po, Doctor, for the vlog. Malaking tulong sa isang katulad kung isang senior na mayroong maintenance sa high blood. Thank you po about omega-3 fish oil supplement explanation. Thank you so much. Salamat din po sa inyong pagpanood at sa inyong comment. Malaking bagay po yan sa channel natin. Sabi ko nga, bakit daw ako gumagawa ng video? Sabi ko, kahit isa lang manood ng video ko, basta may natulungan ako. Masaya na si Dr. J. So, salamat po sa info ng fish oil. Thank you. Been taking fish oil po. Sabi ni Judith. Sabi ni Ellie Peñaranda. New follower here. Umiinom ako ng fish oil. 1-2. Yung cardiologist ko, doktor, kasama ang iba pang gamot. So, tuloy lang po ang maintenance ninyo. Lagi akong nagluluto ng salmon na sinasabawan ko ng lemon. It's good for the bones and omega-3. Yes. Actually, si Aliva Dimore, 27. Yes. Ang isang slice ng salmon is mga 300 to 400 milligrams of EPA plus DHA. High blood, mataas ang cholesterol at may kidney stones. Pwede po. Thank you. Makakalimutin na raw siya. Sabi ni Crisanta Kali. So, ito yung mga comment ninyo. Sabi ni, totoo yan sa fish. Yung friend ko nag-work sa Saudi, almost maparalyze sa sobrang hirap ng work niya. Umuwi siyang halos gulay. At ang ginawa ng tatay niya, lagi pinapakain ng isda at sinabawan ng may luya. Awa ng Diyos, gumaling siya at lumakas ang mga buto. O, diba? Ang ganda ng story ni Alive Adimore. Thank you po. Thank you. May hypertension. Pwede po. So, how about, Doc, sa mga diabetic, okay din ba? Paano ang pag-inom? Sabi ni Melanie Eduardo. Nakakatulong po siya to lower also yung blood sugar. Kaya nga, pinabantayan natin kung kayo ay may maintenance na gamot sa high blood, sa diabetes. Kasi pwedeng makatulong yung fish oil na yan to lower yung numbers. Okay? Ano yung sinasabi, Doc, na masama sa liver ang pag-take ng supplements araw-araw? Is it true? Sabi ni Vinia 1142. Depende po sa supplement at sa dosage at kung anong klaseng supplement. Generally, yung topic po natin na EPA plus DHA is good sa liver. Watching from Olongapo City, makakalimutin na po ako, nagtitake ako ng fish oil, sabi ni Happy Girl. Pwede po ba yun sa 30 years old? Yes po. Sabi ni Rima Abling, good morning, Doctor. I'm a new subscriber. Senior citizen, 72 years old, from USA. Many thanks. I learned so much. So, kamusta rin po kayo dyan sa USA? So, ayun. Marami na tayong nabasang comments and I hope na-address na natin yung majority ng mga tanong ninyo. No? May mga nanonood galing Hawaii, si Linda Andres. Maraming salamat. So, hindi lang sa Pilipinas, meron din tayong viewers sa iba't ibang lugar na countries. May Japan, may UK kanina, may Canada, merong USA. So, may Saudi rin, may taga Middle East, may Bahrain. So,
Paki-share po ninyo para mas lalong matulungan natin. And kung may topics po kayo na gustong pag-usapan, mag-message po kayo at try nating malagyan at hanapan ng content. So, I guess that's it muna for now. So, ang fish oil po ay magandang supplement. Malaki ang naitutulong nito para mas mapaganda ang health status natin. Whether you have hypertension, you have diabetes, merong arthritis, may memory. So, kung lahat yan ay medyo meron ka, maganda ang EPA plus DHA na supplement. So, I hope malinaw ang lahat. Everything is clear. Kay TikTok, tingnan po yung ating TikTok account, TikTok. At thank you po for watching our video number 21 sa ating 365 days journey to health.